Lord, with authority, with clarity, with boldness, Panginoon, with encouragement ako, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, apart from you, Holy Spirit, I can do nothing. I yield to you, I rely on to you, Holy Spirit, to lift up your name, Jesus, with the unity in the power of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So are you ready to hear the short exhortation of the Lord tonight? Amen. At dinala po tayo ng Panginoon sa Book of Colossians 4:2. Amen. Sige po, basahin po natin sabay-sabay. Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Amen. Salamat po sa pagkakabasa. So ang Book Colossians po, mga kapatid, ito'y sinulat ni Pablo na kung saan during he is inside the prison. So siya'y nakakulong at that moment at sinusulat niya to at ina-address niya to sa mga taga-Colosas. Amen? Sa mga taga-Colosas na bagong believer. Amen? So hindi po to nalalayo sa sitwasyon natin ngayon. Tayo man ay bago, tayo man ay luma o matagal na sa pananampalataya, ngunit nire-remind tayo ni Pablo na kung saan sabi niya, devote yourself to prayer. Amen? Hallelujah. So, sabi niya dyan, okay na, remote natin. Amen. Sabi niya dyan sa Tagalog, mga kapatid, maging matyaga kayo sa pananalangin. Amen? So, nire-remind tayo ng Lord na kung saan na maging matyaga tayo sa pananalangin. So, bilang mananampalataya na dapat tayo ay maging mapanalangin. Tayo laging nananalangin. Amen? Sapagkat sabi niya, mga kapatid, so nire-remind po tayo ni Pablo na kung saan bilang mananampalataya na dapat po tayo laging nananalangin. Amen? Kaya pinamagatan ko po ito ng a lifestyle of prayer. So bilang mananampalataya, gaano nga po ba kahalaga na kung saan ang isang mananampalataya na lagi siyang mapanalangin? Amen? Gaano nga ba? Sabi niya, why you need to cultivate a lifestyle of prayer? Cultivating, it means pursue. Pinupursu mo na talagang ikaw ay manalangin. Why? Sabi niya dyan, cultivating a lifestyle of prayer means choosing to seek the Lord. So, ibig sabihin, kaya ka nanalangin, pinoprioritize mo ang Panginoon sa iyong buhay. Na kahit na busy ka, kahit na mayroon kang gagawin, sineset aside mo to at binibigyan mong importansya ang ating Panginoon. Sabi niya, day by day and moment by moment. So, every time, hindi lamang po pupunta tayo dito sa prayer meeting para manalangin. Kundi maging sa ating bahay, saan man po tayo sa trabaho, tayo ay nananalangin. Day by day, moment by moment. Prayer is not just for emergency. Na kung saan, kaya tayo pumupunta ng prayer meeting dahil may kailangan lang tayo? Kaya tayo nananalangin sa bahay dahil may kailangan lang tayo? No. Tinuturuan po tayo ng Panginoon. Meron kang kailangan, wala kang kailangan, matuto kang lumapit sa Panginoon. Maging lifestyle mo na ang pananalangin. Sabi niya, it is the fuel for our daily living. Tayo man ay nanghihina, tayo man ay maraming nararanasan, ito yung magiging kalakasan natin. It's communicate o communion to our Lord Jesus. Amen? Hallelujah. So being a Christian, dapat po lagi tayong nananalangin. Unang-una dyan, kasi tayo ay nagkakaroon ng communication sa ating Panginoon. Ibig sabihin, meron tayong commitment sa ating Panginoon buhat nung tinanggap natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Pangalawa, tayo nagdidepending lamang sa Kanya. Tayo nakarely lamang sa Kanya sapagkat siyang Diyos ng ating buhay. Hindi tayo nakarely kung anong kalakasan, kung anong meron tayo. Amen? At isa pa, tayo nananalangin kasi mahal natin siya. Hindi kasi meron lang tayong kailangan. Amen? Isa pa dyan, mga kapatid, why we are praying, nagkakaroon tayong intimacy between God and sons. Between father and sons. Amen? So bilang mananampalataya,
napaka-importante na lagi po tayong nananalangin. Like for example, si Pastor Claro, lagi mong kasama, lagi kayong nag-uusap, ano yung magiging po? Ano yung magkakaroon sa inyo? Magkakaroon kayo ng intimacy na kung saan ma-absorb mo kung anong meron si Pastor Claro. Kaya pagka na-absorb mo ang taong negatibo, magiging ganun ka na rin kung siya yung lagi mong kasama. Amen? Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na kung saan magkaroon tayo ng intimacy between Father and Son sa ating Panginoon to absorb His nature. Kaya makikita mo sa mananampalataya na kung saan namumuhay siya sa nais ng Panginoon. Ang isang Kristiyano na hindi mapanalangin, walang intimacy sa ating Panginoon, hindi mo makikita basta-basta ang nature ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya tinuturuan po tayo ngayong gabi, gaano nga ba kaimportante na tayo nananalangin? Tayo nagkakaroon ng intimacy sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. What are the things you need to do if you have a lifestyle of prayer? Tayo po ba nananalangin na? I believe na tayo nananalangin. Hindi lamang sa meron tayong kailangan, hindi lamang ngayong prayer meeting, hindi lamang sa bahay. Ngunit anytime, any moment, tayo nananalangin. Amen? Ngunit meron tayong gawin kung tayo may pinapanalangin. Sabi na dyan, devote yourself to prayer. Pag sinabing devote, sinusunod mo, pinupurso mo, ito'y consistent na kung saan ito'y sinusunod mo dahil ikaw ay tapat. So you need to be faithful kung ikaw ay may pinapanalangin. Why? Sabi niya dyan, bakit kailangan natin maging faithful? Sabi niya sa 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Nagiging tapat po ba tayo sa ating Panginoon? Sa totoo lang mga kapatid, kapag bago ka o matagal ka na, di mo maiwasan pag minsan nawawalan ka ng pananampalataya, hindi ka nagiging tapat pag minsan sa ating Panginoon. Ngunit ang Panginoon, nature na niya na maging tapat. Kaya dapat maging tapat din tayo sa Panginoon. Inaawit natin, we worship Lord. All my life you have been faithful. Ngunit ang tanong, tayo po ba'y nagiging faithful sa ating Panginoon? Kung tayo may pinapanalangin, again, nire-remind tayo ng Lord na kung saan dapat din po tayo maging tapat sa ating Panginoon. Ini-encourage tayo ni Pablo na kung saan tayo man ay nakakaranas ng panghihina, tayo man ay nakakaranas ng mga pagsubok sa ating buhay, ngunit kailangan natin maging tapat sa ating Panginoon. Example bro, gusto mo ba bro yung kapartner mo hindi tapat sa'yo? Hindi. Gusto natin, tapat siya sa atin. And I would like to share to you mga kapatid na kung saan dumating ako sa point na nakapagsinungaling ako, nakagawa ko ng di maganda, nasaktan ko ang loob ng aking asawa. At nakita ko yung kanyang pagiyak, pagtangis. Nasaktan ko siya at ang Panginoon. Na kung saan that time, that moment, sabi ko, ayaw ko nang saktan siya. Kasi nasasaktan ko rin ang Panginoon. Sometimes, mga kapatid, kala natin nakakasakit lang tayo ng tao o mga kapatid natin. Ngunit tinuturuan tayo ng Panginoon, nasasaktan din natin ang Panginoon. So if you want, bilang mga mananampalataya, dapat tayo nagiging tapat sa ating Panginoon. Kung tayo may pinapanalangin, again, nire-remind po tayo ng Lord na kung saan dapat din tayo maging tapat sa Kanya because He is faithful. Amen? And number 2, sabi niya kanina, devote yourself to prayer and being watchful. Bakit watchful? Sabi niya sa Isaiah 60:22, the smallest family will become 1,000 people, and tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it
happen. Sapagkat alam natin, kaya tayo nagiging watchful, sapagkat alam natin ng Lord, tinutugunan niya ang ating mga panalangin. Hindi yung watchful, tinitignan natin yung iba, kundi tumitingin tayo sa mga pinagdadasal natin. Tinitignan natin, binabantayan natin ang ating pinapanalangin. Sapagkat sabi niya, at the right time, the Lord will make it happen. Binabantayan natin ang kasagutan ng Panginoon sa ating mga pinapanalangin. Marahil hindi sa panahon na gusto mo, ngunit sa panahon na gusto niya. Marahil hindi sa kapamaraanan mo, kundi sa kapamaraanan niya. Because He is waymaker and miracle worker. Amen? Tapat po ang ating Lord. Ang nais niya lang, kapag tayo nananalangin, tayo may pinapanalangin, ay maging tapat ka at maging watchful ka sa mga ginagawa niyang kabutihan sa atin. Amen? And I would like to testify to you mga kapatid na kung saan habang kami nananalangin sa Diberian Cell Church na kung saan pinapanalangin namin na magkaroon ng sasakyan. And in a long run, na ito'y pinapanalangin namin consistent. Noong mga nakaraang buwan lamang po ay tinugunan na po ito ng Panginoon. Hindi lamang po isa ang binigay niya sa sasakyan, kundi dalawa pa po. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay yun the best. Pinagpipray po namin isa hanggang sa naging dalawa na. And praise God sa buhay po nila Brother Noah, Sister Grace, na ginamit ng Panginoon na kung saan ginawa niyang alulod upang masagot ang panalangin na ito. Praise the Lord. Hallelujah. At isa pa po dyan mga kapatid, last month, na kung saan ay isa ito sa aking mga sinuko po sa ating Panginoon. Yung career ko, yung aking trabaho bago po kami umuwi, magbakasyon sa Pilipinas. Na kung saan ako ino-operan din po ng maging supervisor. Ngunit sabi nila, agad daw po akong bumalik. At that time, hindi po kaagad ako nakabalik. Sapagkat inuna ko po ang nais ng Panginoon. Although, may nakuha na sila, may na-promote na sila as a supervisor. Ngunit, sabi ng Panginoon, the best ang nais ko sa iyo. And very clear na ako'y pinabalik muli dito ng Panginoon. At last week, alis na ang aking spiritual father na si Brother Noah. And I cried to the Lord na paano na lamang to, abang ako'y nakatayo doon sa reception, paano na lamang to mga kapatid na ito ka? Sapagkat may mga bago pa po kaming kasama sa Diberian Cell Church. And I cry out to the Lord. I pray to the Lord, this is your territory, Lord. Alam ko, hindi mo pababayaan to. And one day, last month, ako'y tinawag po sa taas. Inausap ako ng mayari at si Brother Noah. Habang tinatransfer po sa akin yung mga responsibility, yung authority, napatingin po ako sa taas and I cry to the Lord. Ang dami pong nakabang na supervisor doon. Ang dami pong nag-apply. 5 CV na mga batikan talaga ng supervisor, ang mga managerial. But we are high. We are head. We are highly favored. Tutugunan ng Panginoon ang ninanais mo. Basta ito, nakaluluwalhati sa Kanya. At that time, promote po ako as a manager. And praise the Lord. Even I'm not deserved. 4 years po ako sa college. At nakapasa lang po ako first year. Sapagkat ang pinapasukan ko po noon ay ibang eskwelahan. And praise God, ang favor ng Panginoon, ang habag ng Panginoon ay naroon. And praise the Lord, ako po promote as a manager ng Lincoln Shore. And praise God po, patuloy na naayos po yung scheduling na pagdalo ng mga kapatid dito. And praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So being watchful, be faithful, and number 3, we need to be thankful. Bakit nga ba kailangan natin maging thankful? Sabi sa 1 Peter 3:12,